higit sa ating mga patuloy na sumusuporta sa ating programa tuwing umaga. Sa atin pong pagsisimula, tayo po muna ay panandali ang yumuko para sa ating panalangin. Tayo po ay manalangin. Aming dakilang Diyos, salamat po sa buong magdamag. Kami po ay inyong iningatan at ginising taglay ang kalakasan at pinagkalooban ng pagkakataon upang pag-aralan ang inyong mga salita at magpapalakasan kami bilang inyong mga anak. Sa oras na ito, naway bendisyonan kami sa aming pag-aaral at pagpapalakasan ng aming pananampalataya. Sa lahat po ng narito, naway maranasan ang mabuting koneksyon at magandang internet upang sa ganun, Panginoon, mas malinaw naming maintindihan at mas malinaw naming mapakinggan ang inyong mga salita. Salamat, dininig niyo aming dalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Happy God First Morning po sa lahat. Atin pong batiin ang lahat ng narito, lalo tigit sa mga nasa internet. Ako po si Pastor JC at ang inyong magiging host sa umagang ito. Kindly open your mic and open your camera para ating batiin ang bawat isa. So JC at mga kapatid, God First Morning. God First Morning po. Madilim. First morning po. First morning. Thank you so much. Tayo po ay dumami sa bilang, lalo tigit sa ating pag-aaral sa umagang ito. Sa ating pong pagpapasimula, atin pong pakinggan ang Bible reading ni Sister o Ma'am Abigail Kalagi. Nandito na po ba siya? Ito po yung susundan ng reflection ni Pastor Joel Filartos at JV Moralda. Pag-aaralan po natin ngayong umaga ang Nehemiah chapter 5. And sige, kung wala pa si Ma'am Abby, ako na lamang po ang magbabasa ng chapter 5 ng Nehemiah. Chapter 5, ang pag-aapi sa mga dukha. Nagkaroon ng malakas na pagtutol ang taong bayan at kanilang mga asawa laban sa kanilang mga kapatid na mga Hudyo, sapagkat may nagsabi, kasama ang ating mga anak na lalaki at babae, tayo ay marami. Kumuha tayo ng trigo upang tayo'y may makain at manatiling buhay. May nagsabi rin, aming isasangla ang aming mga bukid, mga ubasan at mga bahay upang makakuha ng butil dahil sa tagutom. 4. May nagsabi rin, kami ng hiram ng salapi para sa buwis ng hari na ipinataw sa aming mga bukid at aming mga ubasan. 5. Ngayon, ang aming laman ay gaya rin ng laman ng aming mga kapatid. Ang aming mga anak ay gaya ng kanilang mga anak. Ngunit aming pinipilit ang aming mga anak na lalaki at babae upang maging mga alipin, at ang ilan sa aming mga anak na babae ay naging alipin na, ngunit wala kaming kakayahang makatulong sapagkat nasa ibang mga tao ang aming mga bukid at mga ubasan. Ako'y nagalit. Ako'y galit na galit ng aking marinig ang kanilang daing at ang mga pagtutol na ito. 7. Pagkatapos na pag-isipan ito, pinaratangan ko ang mga maharlika at ang mga pinuno, at sinabi ko sa kanila, kayo'y nagpapatubo maging sa inyong sariling kapatid. Ako'y nagpatawag ng malaking pagtitipon laban sa kanila. Sinabi ko sa kanila, kami, sa abot ng aming makakaya ay aming tinubos ang aming mga kapatid na mga Hudyo na ipinagbili sa mga bansa. Ngunit inyo pang ipinagbili ang inyong mga kapatid upang sila'y maipagbili sa amin. Sila'y tumahimik
at walang masabing anuman. Verse 9, kaya't sinabi ko, ang mga bagay na iyong ginagawa ay hindi mabuti. Hindi ba't mararapat na ako'y lumakad na may takot sa ating Diyos upang maiwasan ang pag-alipusta ng ating mga kaaway na bansa? Verse 10, gayon din, ako at ang aking mga kapatid at ang aking mga lingkod ay nagpapahiram sa kanila ng mga salapi at butil. Tigilan natin ang ganitong pagpapatubo. 11, isauli ninyo sa kanila sa araw ding ito ang kanilang mga bukid, mga ubasan, mga tinanim ng olibo, mga bahay, gayon din ang ika-100 bahagi ng salapi, trigo, alak at langis na inyong ipinataw sa kanila. Pagkatapos ay sinabi nila, isa sa uli namin ang mga ito at wala kaming hingin sa kanila. Gagawin namin ang ayon sa iyong sinasabi. Tinawag ko ang mga pari at pinanumpa ko sila na gawin ang ayon sa ipinangako nila. 13. Ipinagpag ko rin ang laylayan ng aking damit at sinabi, ganito nawa pagpagin ng Diyos ang bawat tao mula sa kanyang bahay at mula sa kanyang gawain na hindi tumupad ng pangakong ito. Ganito nawa siya maipagpag at mahubaran. At ang buong kapulungan ay nagsabi, Amen. At pinuri ng Panginoon, ang Panginoon, at ginawa ng taong bayan ang ayon sa kanilang ipinangako. Ang pagiging di makasarili ni Himayas. 14. Bukod dito, mula ng panahong ako'y hirangin na maging tagapamahalan nila sa lupain ng Huda, mula sa ika-20 taon hanggang sa ika-32 taon ni Haring Artaxerxes, sa makatuwid ay 12 taon ako at ang aking mga kapatid ay hindi kumain ng pagkaing panustos para sa tagapamahala. Ang mga dating tagapamahalang nauna sa akin ay nagpataw ng mabigat na pasanin sa taong bayan at kumuha sa kanila ng pagkain at alak. Bukod sa 40 siklong pilak, maging ang kanilang mga lingkod ay nagmalupit sa taong bayan. Ngunit iyon ay hindi ko ginawa dahil sa takot sa Diyos. 16. Itinalaga ko ang aking sarili sa gawain sa pader na ito at hindi bumili ng lupain, at ang lahat ng aking mga lingkod ay nagtitipon-tipon doon para sa gawain. Bukod dito, nagkaroon sa aking hapag ng 150 katao, mga Hudyo at mga pinuno, bukod sa pumunta sa amin mula sa mga bansang nasa palibot namin. Ang inihanda sa bawat araw ay 1 baka at 6 na tupang pinili. Ang mga manok ay inihanda rin para sa akin, at bawat 10 araw ay maraming sari-saring alak. Gayunman, sa kabila ng lahat ng ito, hindi ako humingi ng pagkaing panustos para sa tagapamahala dahil sa mabigat na pasanin ng paggawa na nasa taong bayan. Verse 19, O aking Diyos, alalahanin mo para sa aking ikabubuti ang lahat ng aking ginawa para sa sa bayang ito. Yan po ang kabuuan ng chapter 5 ng Nehemiah. At ngayon po ay tayo po ay magkakaroon ng reflection from Pastor Joel Pilartos and Pastor GV Moralda. Pero kung wala po sila dito mga kapatid, I will open para sa lahat na nandito kung sino man po ang mapagbigay ng kanilang mga reflections para tayo po ay magpapatuloy. Anyone po mga kapatid? Pastor Joel ata una. So, JC. Pastor JV, nandiyan. Ayan, Pastor JV. Mauna po kayo kung wala pa si Pastor Joel. Sige, ako na lang una. Mabitisan lang to. Ang aking reflection sa Nehemiah chapter 5. Ano ba ang mga nangyari
nagkaroon ng matinding kakulangan, tagutom, at dahil dyan ay nanamantala yung mga mayayaman at naging alipin pa. At for the context, no, sila ay parehong mga Hudyo, sila mismo ay inalipin ng kapwa Hudyo. Ang galit ni Nehemiah ay nangyari ito. At ang pinaka-root cause nito, ang dahilan ay kawalang malasakit at kasakiman ng mga kapwa Hudyo. At the same time, nawala na sila ng takot sa Diyos. At dahil sa krisis ng lipunan, ginamit ng mga makapangyarihan ng panlabas na krisis kagaya ng tagutom, buwis para lalong payamanin ang kanilang mga sarili. Baga dahil may crisis, tagutom, pag ang mga tao ay nagugutom, kaya nga sa ating mga Pilipino, meron tayong idiomatic expression na kapit patalim. So wala ho silang choice during that time, kundi magpaalipin or else mamatay sila sa gutom. Sa kabilang banda naman, sinasamantala naman ng mga taong meron. So ano ang dapat na mangyari? Pagtatama sa mali, ayan yung ginawa din ni Nehemiah at inimpisa niya ito sa kanyang sarili bilang isang model. Pagpapatawad sa utang, pamumuno sa pamagitan ng ehemplo at pagkakaisa. So sa atin bilang ating tugon, personally, ay may mga pagkakataon na nakaligtaan nating tulungan ng ating kapwa na nangailangan. Mas inuna natin ang sarili nating interes, sarili nating kita. Pero mga kapatid, ay say paalala sa atin na paano tayo maging sensitibo sa mga tahimik na dusa o krisis na pinagdadaanan ng mga miyembro sa loob, maging hindi natin kapananampalataya. Habang tayo magsalita o gumawa ng aksyon, gaya ni Nehemiah, ay nakita natin na handa tayong magsakripisyo para sa ibang tao. Sana yan ang ating pong maging essence at ang ating konting reflection sa umagang ito. Happy God first morning. Thank you so much, Pastor JP. Oo nga naman, kung titignan natin, kung mga business-minded, mabilis talagang kumita pag ganun. Pero kung titignan natin sa pagiging makatao at pagiging Kristiyano ay hindi nararapat. Instead na tayo yung magiging sandalan nila, hindi tayo yung source ng exploitations. Madali nga himukin, madaling hatakin, madaling pasundin yung mga taong magiging alipin natin pagdating sa kung ano pa man, pagkain, pera or kahirapan. Yung mga taong kapit sa patalim ay talagang kung ano na lang, basta lang magkaroon ng extension ang kanilang mga buhay. Naway maging ang ating iglesia maging sensitive sa mga kapatid na nangangailangan. Yes, we heard a lot coming from our sermons, mga messages na lahat ng ito ay matatapos pag tayo ay nasa langit na. Pero habang wala pa tayo sa langit, let us help each other. Kasi ito yung magiging immediate needs or nagiging immediate needs nila na kailangan ma-address. Instead of dagdagan yung kanilang mga burden, why not tayo yung maging solution para sa kanila? Thank you so much, Pastor JV. Andito po ba si Pastor Joel? O samantalang inaantay ko siya, aking babasahin ang mga reflection coming from our chat box. Happy God first morning from Gina Rojas. Ang may hirap na Hudyo ay nagreklamo dahil sa utang, tagutom at pagkaalipin ng kanilang mga anak. Ang mga mamamayan ay naningil ng interes. Bakit? Dahil sa kasakiman ng maharlika, mabigat na buwis at kakulangan sa pagkain. Dapat mangyari, itigil ang pagsamantala, ibalik ang ari-arian at mamuno ng may integridad. Refleksyon, ang tunay na pamumuno ay paglilingkod, katarungan at takot sa Diyos. Ang response, maging makatarungan, magbahagi ng biyaya at mamuno ng may halimbawa tulad ni
Nehemiah. Yan, isa sa nakuha ko dito sa message ay yung pagiging isang servant leader, ano. Instead of i-exploit, why not tulungan at ipakita sa kanila na may concern ang church, may concern ang iglesia para sa mga naghihirap at nangangailangan. Ayan. So, thank you so much. Ito pa kay Brother Jonathan Maglonso. Sa chapter 5 po, ito habang abala sa pagtatayo ng pader sa Jerusalem, nag-complain ang mga mahirap laban sa mga kababayang mayaman. Naisanla nila ang kanilang mga bukid o basan at bahay para lamang may makain. Grabe dito ang mga nagpapautang ay nagpapatubo pa sa kapwa nila Hudyo. Ang crisis na ito ay nangyari dahil sa kasakiman at panlalamang nila sa pag-ibig nang marinig ni Nehemiah ang reklamo ng bayan. Siya ay nagalit, nag-isip ng mabuti, kinausap ang mga mayayaman, inutusan silang ihinto. And so nag-mediate si Nehemiah nung nakita niya na talagang pabigat na at hindi na kaya ng mga kanyang nasasakupan. Nag-intervene siya at kanyang sinita yung mga nag-exploit sa mga mahihirap. Yung mahirap, mas lalong naging mahirap. At yung crisis ay lalong naging crisis. Minsan sa ganitong kapanahunan, lamang ang marami. Pero sana, pag dumating sa buhay natin ang mga gitong klaseng bagay, sana magiging pantay. Yung mayaman, alalahanin yung mahirap sa oras na ganito. Hindi lang mahirap yung mga naghihirap, yung namumroblema. Sometimes nadapa na nga, aapakan pa. Ano? Yun usually ang mga nangyayari. Ang sabi sa Levitico chapter 25 verse 36, huwag kang kukuha sa kanya ng interes o pakinabang, kundi matakot ka sa iyong Diyos upang ang inyong kapatid ay mabuhay sa nakasama mo. Ayan. So, thank you so much, Brother Jonathan Maglonso. Ito pa, Brother Sunny Talusan. Naharap ang bayan ng Israel sa isang panloob na crisis. Ayan. Ang realization ko dito ay ang pinakamalaking panganib sa gawain ng Diyos ay hindi lamang ang kaaway sa labas, kundi ang kakulangan ng pag-ibig, pagkakaisa at katarungan sa loob ng kanyang bayan. Nang maayos ni Nehemiah ang relasyon ng mga tao sa isa't isa, naging matatag ang kanilang gawain para sa Diyos. Yan. Magandang punto na ipinagkaloob ng ating mga kapatid. Mas maganda, outward and inward, ay nagkaroon ng pagkakaisa, pagmamahalan para magiging smooth yung ating mga gawain or kanya-kanyang panawagan kung saan man tayo gumagawa. At sa pamamagitan nito, magiging effective tayo. No? Usually, pag hindi maganda yung loob, ito ay magbibigay ng yung term na open back door. Hindi lang open wide. Pagpasok sa harapan, lalabas lang sa likod. Kaya minsan, ay yung 10 na pumasok, nagiging 11 ang lumabas. No, nakahikayat pa. So sana maging maayos sa loob, may sara natin ng backdoor sa pamagitan ng pag-ibig, pagkakaisa, pagkakaunawaan, at pagmamahalan. Thank you so much po sa magandang reflection na inyong ibinahagi, Brother Sunny. Andito rin po ay Pastor Ernie Marin. Nagkaroon ng problema sa ekonomiya sa bayan ng Diyos. Response, merong crisis. Sa kabila ng crisis, inaasahan ng Diyos na merong care. Ano ito? Care group. Dapat may care group sa loob. May group na merong care. At compassion ang anak ng Diyos, lalo na ang mga leader at mayayaman. Yan. Amen. Sabi ni Nerissa Francisco. Ito kay Pastor Seth. Sabi dito, ang kabanalan ng isang iglesia ay hindi nasusukat sa taas ng pader nito, kundi sa ilalim ng pagmamahalan ng mga nasa loob nito.
Bago tapusin ng Diyos ang pagtayo ng Jerusalem, inayos muna niya ang puso ng mga tao sapagkat sa pananaw ng Diyos, ang pinakamapanganib na kaaway ay hindi laging nasa labas ng iglesia. Kung minsan, ito ay ang malamig na puso sa loob nito. Kaya ang tanong ng Nehemiah chapter 5 para sa atin ngayon ay, mas pinapahalagahan ba natin ang pagtatayo ng gawain kaysa pag-aalaga ng mga taong bumubuo nito? Dahil ang gawaing itinatayo ng walang pag-ibig ay maaring tumayo sandali ngunit hindi nagtatagal sa harapan ng Diyos. Vice versa, dapat nating gawin ang mga bagay na ito. Magmahalan tayo at magtayo tayo ng mga church planting site or tapusin natin yung bantayog ng Panginoon. Both sides, kailangan hindi mapulaan, para yun nga, ika nga, sabi natin kanina, maging smooth yung gawain, ang plano, ang project ng Panginoon para sa ating kapanahunan. So, kung meron pa, pwede po kayong mag-comment sa chat box. Ang oras po natin ay 4:25. Meron pa pong mga comments. Kung wala na ay tatapusin po natin sa pamamagitan ng isang panalangin. Pastor Joel, nandyan po ba kayo? Or si Ma'am Abby? At kung wala, tayo po ay yumuko sa isang panalangin. Maraming salamat, O Banal na Diyos, sa inyong kabutihan sa pagpapaalala sa amin na kami bilang inyong mga anak, kailangan kami ay magkaroon ng bukas na puso at lalo't higit sensitibong kaisipan at pag-ibig para sa mga taong nangangailangan. Aming idinadalangin, Panginoon, na gamitin kaming pagpapala sa mga taong nangangailangan. Gamitin kaming instrumento upang sila ay mas lalo, Panginoon, na magkaroon ng matatag na pananampalataya sa kabila ng kanilang mga pinagdadaanan at mga suliranin. Lalo't higit sa lahat ng kanilang hamon ng buhay. Patuloy nawa, bigkisin ng pag-ibig ang inyong mga anak sa loob ng iglesia. Upang sa ganon, ang bawat isa at ang bawat iglesia naming kinakaaniban, kung kami ay gagawa ng inyong gawain, ito ay patuloy na magtatagumpay dahil meron kaming Diyos na patuloy na nagpapatibay sa amin sa loob at patuloy na gagabay sa amin sa labas upang tumawag ng marami pang mga kaluluwa na nahihirapan at nangangailangan ng kaligtasan na tanging ang aming Diyos ang kanilang magiging solusyon. Salamat sa leksyon sa Nehemiah chapter 5 na kung saan, Panginoon, naway ang bawat isa ay maging ehemplo. Naway ang bawat isa ay maging sensitibo sa pangangailangan ng marami at naway ang bawat isa ay patuloy na namumuhay ng may katapatan sa inyo sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Atin pong tunghayan ang Church Cristo. Amen. 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 Pagkatapos bumalik ni Jesus sa langit, naiwan sa kanyang mga alagad ang dakilang tungkulin na dalhin ang ebanghelyo sa buong mundo. Puspos ng banal na espiritu, ang mga lalaki at babaeng ito Meron pa siyang ay sound. buong tapang at kapangyarihan na ipinangaral ang mensaheng kanilang natanggap at abutin ang lahat ng sulok ng mundo. Ngunit hindi ito nangyari nang walang matinding pagtutol. Una mula sa mga Hudyo at pagkatapos mula sa pamahalaang Romano. Maraming Kristiyano ang nanatiling tapat hanggang kamatayan. Tiniis ang pagpapahirap at kahihiyan sa harap ng mga masayang manood sa Circus Maximus at Colosseum. Wala pong sound. Brother Calvin, wala pong sound. Meron naman at teka ulitin natin.
Pagkatapos bumalik ni Jesus sa langit, naiwan sa kanyang mga alagad ang dakilang tungkulin na dalhin ang ebanghelyo sa buong mundo. Puspos ng banal na espiritu, ang mga lalaki at babaeng ito ay buong tapang at kapangyarihan na ipinangaral ang mensaheng kanilang natanggap at abutin ang lahat ng sulok ng mundo. Ngunit hindi ito nangyari nang walang matinding pagtutol. Una mula sa mga Hudyo at pagkatapos mula sa pamahalaang Romano. Maraming Kristiyano ang nanatiling tapat hanggang kamatayan. Tiniis ang pagpapahirap at kahihiyan sa harap ng mga masayang manood sa Circus Maximus at Colosseum sa Roma at sa buong imperyo. Gayunpaman, ang dugo ng mga martir ay naglatag ng daan para lalo pang lumaganap ang ebanghelyo. Pagkalipas ng mga taon ng pag-uusig ng mga emperador ng Roma, isang emperador na nagngangalang Constantine ang nagpahayag ng kanyang pagtalima sa Kristyanismo noong 312 AD. Naging tanyag ang Kristyanismo, ngunit kasabay nito ay pumasok din sa simbahan ang maraming paganong kaugalian at simbolo, lalo na sa Roma. Ang obispo ng Roma ay unti-unting nagkaroon ng higit na kapangyarihan at autoridad at nagsimulang tutulan at usigin ang mga taong kumikilala kay Jesus lamang bilang ulo ng iglesia at tumatanggap sa Biblia lamang bilang pinakamataas na pamantayan ng katotohanan. Upang makatakas sa lumalalang pag-uusig, ang tunay na bayan ng Diyos ay umatras patungo sa mga liblib na lugar ng Europa. Sa hilagang Italia, ang mga Waldenses ay nagtago sa mga kabundukan. Marami ang pinatay ngunit patuloy na nagningning ang liwanag sa kadiliman sapagkat ang Diyos ay nananatiling may kontrol. Siya ay nagbangon ng mga lalaking tulad ni Wycliffe, Hus, Tyndale, Luther, Calvin at Zwingli upang tumindig para sa katotohanan. Ipinaglaban nila ang Biblia lamang, pananampalataya lamang, at si Kristo lamang. Noong 1798, sa katuparan ng propesiya sa aklat ni Daniel, ang kapangyarihang panrelihiyon at pangpolitika ng simbahang Romano ay pansamantalang nabawasan nang alisin ni General Berthier si Pope Pius VI sa kanyang trono. Kasunod nito, nagkaroon ng malaking pagkagising sa interes tungkol sa mga propesiya ni Daniel at marami ang naniwalang malapit nang bumalik si Jesus. Sa Estados Unidos, pinangunahan ng Baptist preacher na si William Miller kasamang daang-daang ibang tagapangaral ang pagtuturo tungkol sa pagbabalik ni Kristo noong 1844. Subalit nang hindi bumalik si Jesus noong 1844, masusing pag-aaral ng Biblia ang nagbigay liwanag sa isang maliit na grupo na ang ministeryo ni Kristo sa makalangit na santuaryo ang dahilan ng kanilang matinding kabiguan. Natuklasan nila sa Biblia na ang ikapitong araw ay Sabat na itinalaga ni Jesus para sa kanyang bayan. Unti-unti nilang naumawaan na ang kanilang misyon ay ipangaral ang mensahe ng tatlong anghel sa Apokalipsis 14. Bilang mga Seventh-day Adventist, ang layunin nila ay ipangaral ng may kapangyarihan ang walang hanggang ebanghelyo at ihanda ang mundo sa pagbabalik ni Kristo. Mahigit sa 160 years na ang lumipas, mga taong dumaan sa dalawang World War, maraming kampanyang militar, mga krisis sa ekonomiya, ang pagtaas ng ateismo at sekularismo at pagdami ng populasyon ng mundo. Dumami rin ang mga natural na kalamidad na pabalik-balik at lumalala. Sa panahong ito, ang misyon at mensahe ng iglesia ay mas may kabuluhan at mas agaran kaysa dati. Si Jesus ay malapit nang dumating at ang mundo ay dapat na maihanda. Maghanda sa pagsalubong sa Diyos. Amen. Napakaganda ng history ng ating pananampalataya at pinanggagalingan at pinagmumulan ng ating iglesia, lalo tigit ang inatas sa ating pabalita. Ngayon, bawat isa, kagaya ng last prize, ay maging handa sa ikalawang pagparito ng ating Panginoon. Sa ating pong pagpapatuloy, tayo po ay mapakinig ng reading and reflection coming from the book Jesus Wins ni Ma'am Rosalie Santos.
Meron po tayong copy, Brother Melvin. Babasahin ko na lamang po. Yan, Matthew chapter 8 verse 26. Ang kanyang kapangyarihan. Kaya't bumangon siya at sinaway ang mga hangin at ang dagat at nagkaroon ng lubos na kapayapaan. Ganda ng verse, very comforting. Ayaw ko ng hangin, lalo nang ayaw ko ng mga bagyo. Nagising ako sa gitna ng gabi, sa aming bagong bahay, sa bugso ng hangin na may bilis na 80 milya kada oras. Matapos ang mga nag-aalalang tawag sa mga otoridad, sinabi sa akin na ito ay Santa Ana winds, isang malakas na episode. Sabi nila, malakas? Bagyo na ito? Naisip ko. Lumabas na kabibili lang namin ng bahay sa isang lugar na parang wind tunnel. Lubos akong nagtakot kaya't inaya ko ang aking asawa na manalangin kami ng magkasama. Nung matapos ako sa panalangin, nakatulog siya. Natulog. Hindi ako. Nananatili akong gising. Nang magising siya sa umaga, masigla niyang inihayag, tingnan mo, may regalo ka ng panalangin, ngunit ako ay may regalo ng pananampalataya. Ang dumating ang isang malakas na bagyo sa dagat, ano pat matatabunan na ng alon ang bangka, ngunit siya ay natutulog. Matthew chapter 8 verse 24, natutulog. Paano nangyari iyon? Tinawag ni Matthew ang bagyong ito na Sismos Megas, isang mega na pag-alog parang lindol sa lawa. In verse 24, walang ibang magawa ang mga alagad na pagtanto nilang wala silang kapangyarihan sa particular na bagyong ito. Kaya't ang mga mangingisda ay humingi ng tulong sa karpentero. Labis silang desperado na ang kanilang sigaw sa wikang Grego ni Matthew ay binubuo ng 3 tig-isang salita na parang Panginoon, iligtas, malulunod. In verse 25, napansin mo ba na ang ating mga pinakadesperado at taos-pusong panalangin ay karaniwang isang salita lamang? Tulong, pakiusap. Talaga, bakit? Salamat. Lumipat sila kay Jesus at nagising siya dahil sa kanilang mga sigaw. Sinabi niya sa kanila, bakit kayo natatakot? O kayong maliliit ang pananampalataya? Kaya't bumangon siya at sinaway ang mga hangin at ang dagat at nagkaroon ng lubos na kapayapaan. In verse 26, mula sa mega na bagyo patungo sa mega na kapayapaan. Bakit sila natatakot? Siguro dahil wala silang kapangyarihan sa mega na bagyo. Tulad natin, sa gitna ng isang biglaan at hindi inaasahang bagyo, ginawa natin ang lahat ng makakaya natin pero hindi ito gumagana. Ang ating bangka, ang ating pamilya, ang ating trabaho, ang ating kasal at iba pa ay tinatabunan ng mga alon. Pagkatapos ay maalala natin na si Jesus ay nasa bangka at maaari tayong magpahinga tulad ng kanyang pagpapahinga sa mega na bagyo. Alam mo kung bakit? Dahil tayo ay walang kapangyarihan. Ngunit si Jesus ay may kapangyarihan. Siya ang ating tagapagligtas, Panginoon at manunubos. Siya ang ating mega na Diyos. Akin pong i-open sa inyo mga batid ang reflection, if anyone na makapag-share ng reflection sa ating mga nabasa ngayon sa ating devotional Jesus Wins. Napaganda po mga kapatid, i-open ko po sa inyo. Anyone? Or you can write dito sa ating chat box para ating mabasa.
Yan. Si JC. Sige po. Pastor Mark. Nabasa natin yung faith over fear. Yung fear kasi siya talaga yung opposite siya ng yung faith. Kapag ka meron kang fear, sabihin, natatalo siya ng faith. At pag meron kang fear, natatalo kasi maaaring wala din yung faith. Kaya yung mga alagad, karoon sila ng takot kasi nawala sa kanila yung faith. Kasi hindi pwedeng may faith ka, tapos may fear ka pa rin. When there is faith, there is no fear. When there is fear, it means there's no faith. Kaya natabunan sila ng takot. Kasama na nga nila yung Panginoon Diyos na may lalang. Kasi pakiramdam nila, nadala sila ng kanilang pakiramdam na nalulunod sila kasi sobrang lakas na ng bagyo. Kaya tuloy, yung emotion nila ang siyang naghari sa halip na sampalatayan nila kung malubog man sila, lubog din yung Panginoon. Kasi kasama nila dun eh. Pero hindi yun yung nangyari. Hindi nila naisip na ang Diyos na kasama nila, pag nalubog sila, ibig sabihin, napatunayan nila na maaaring, kasi until then, meron pa rin sila ang pagdududa kung talagang Diyos si Kristo. Di sana isang patunay yung pag nalubog sila, hindi Diyos yung kasama nila. Pero, sampalatayan na nila. May kasama sila na extraordinary. Pero wala eh. Ang ano lang naging focus nila, yung emotion nila, yung fear nila. Kaya tuloy, hindi nila nakita yung kasama nila kahit natutulog. He is in control. Kaya si Jesus sinabi na works your faith. Kaya isang magandang paalala yun. Pagkasama natin si Jesus, kahit sabihin pang may bagyo, matinding bagyo, pagkasama natin si Jesus eh. Kung malubog tayo, ibig sabihin, para bang hindi natin sinampalatayanin kung sino yung kasama natin. Kaya kailangan talaga sumampalataya tayo kung naniwala tayong kasama natin si Jesus sa buhay na ito. Why should we worry? Merong Diyos na siyang nagkokontrol ng lahat ng bagay na imposible sa akin. So yun lang. Amen. Thank you so much. Parang in the absence of faith, andun yung takot. I've read ng isang article, nabasa ko yung isang article na kung paano natin gamitin yung takot. Ang takot kasi ay gift din yan ng Panginoon para sa atin. Minsan, yung paghahambingin natin, minsan bilang tao, mas pipiliin natin yung pananampalataya over doon sa takot. Pero dito, na-amaze ako doon sa article na yun kasi sabi niya, kung paano natin tamang gamitin ang takot. Yung takot, yan yung parang alarm, parang yan yung isang bagay na nagde-detect na tayo talaga ay wala. At pag naranasan na natin ng takot, and that's the time na lumapit tayo sa Panginoon. Di ba mga batid? Meron takot at hindi winawala ng Diyos ang takot sa isang tao. Ayusin lang natin at gamitin lang natin sa tama itong gift ng Panginoon na takot, na pag sa panahon ng takot, that's the time na lumapit tayo doon sa Panginoon. Kasi ito yung parameter na pag dumating yung takot, meaning tayo bilang mga tao ay may hangganan. Tayo bilang mga tao ay may mga kakulangan.
tayo mga tao ay merong mga bagay na hindi natin kayang magawa. At yun yung panahon na tayo ay lumapit sa ating Panginoon. So yun yung pagkakasulat sa article. And thank you so much, Pastor Mark. Yes, minsan pag nakafocus lang tayo sa problema, ay nawawala tayo sa focus sa Panginoon. So kung nakikita natin ang problema, it's not the time na mag-a-alarm na lumapit tayo sa Panginoon. I'm not saying na umalis tayo sa Panginoon. Kaya kagaya ng story, doon yung narrative, ay hindi naman nawawala ang Diyos. Hindi ibig sabihin na natutulog ang Diyos ay wala siyang pakialam. Every time pinapahintulutan niya na tayo ay, may mga times na pinapahintulutan niya na makita yung mga malalaking alon or trials in every life na ating nararanasan. Pero hindi ibig sabihin pinapabayaan tayo ng Panginoon. Palagi siyang naroon sa bangka, sa ating pamilya, sa ating trabaho, sa ating pag-aaral, sa lahat ng ating sa lahat ng ating mga panukala na nagpe-pertain doon sa bangka na meron tayo. Palagi nating tandaan, always nariyan ang Panginoon. And when doubt arise or fear arise, palagi natin tandaan na bumalik tayo sa Panginoon. Bumalik tayo sa Panginoon kasi merong limit yung ating Wala na. Ayan. Yung article, yung article na yun, hindi nagsasabi na lumayo tayo sa Diyos. Yun lang ay nagpapakita na kung paano natin gamitin ang fear sa panahon na tayo ay nakukorner o sa panahon na tayo ay wala nang malalapitan. Ang Diyos ay palaging nariyan para sa atin. Time check. Ang ating pong oras ay 4:46. Meron na lamang tayong 4 minutes at ibibigay natin ang 4 minutes sa God First video. Bigyan ko po ng ilang minuto kung meron pa po makapagsalita si Ma'am Neriza. Yan, si Ma'am Bergie Panganiban. Nagtaas po siya ng kamay. Sige po, go ahead po, Ma'am. Thank you so much po. Happy God First Morning. Dito po, bagamat lagi na nating naririnig, sabi nga dun sa kwento, paalala yung gamot sa taong nakakalimot. Kasi minsan may pananampalataya yung iba sa ating mga Adventist na ang Panginoon ang nagkokos ba? Parang si God, ano niya tayo? Parang sinusubok. Parang ang dating tuloy pag may mga pagsubok sa atin, kasalanan ni Lord, parang ganun. Pero nakakalimutan natin yung point na pinapahintulutan. Iba kasi talaga yung term na pinapahintulutan eh. Doon kasi sa pagpapahintulot, ipinapakita doon na doon nasusubok kung hanggang saan yung ating pananampalataya. At totoo rin naman po na minsan talagang pag na-shake yung faith natin, nakakalimutan natin, meron pala talagang Diyos na nandiyan. Pero ito po yung pagpapaalala lang sa atin mga kapatid na sabi nga, paano mo malalaman kung hindi mo masusubukan? So, dito, sa nangyari na ito, bagamat katulad tayo, parang tayong mga disipulo, na minsan kapag bumabagyo, nakakalimutan natin na andyan ang Diyos. Pero doon pinapakita, mga kapatid, to whom are we rooted? Kanino ba tayo nauugat? Kasi tayo nauugat kay Kristo, yung mga bagyo ng problema na yun, na as time passes by, marirealize natin na whatever happens, our faith will never be shaken. It will get strengthened through time na lalo tayong kumakabit sa Panginoon. Yun lang po mga kapatid na kahit ano pang mangyari sa buhay natin, ipakita natin na bagamat nung una talagang nagkamali tayo dahil nakalimutan natin na andyan lang si God na kahit na akala natin tulog siya, He cares. Ay sa mga susunod na pagsubok sa buhay natin, maalala natin na kanino ba ako naugat? Pag naugat tayo kay Kristo, kahit ano man mangyari, ma-shake man ang buong mundo, tayo ay rooted sa Panginoon, malalim ang ating pagkakaugat. Yun lamang po, and happy God First Morning. Ayan, thank you so much, Sister Neriza. Tandaan natin, ang malalim na pananampalataya ay nag-uugat sa malalim na relasyon sa ating Panginoon. Ayan po, sige po, Ma'am Virgie Panganiban. Virgie Panganiban po yun, di po si Nerissa. Ay, ito yung isa, yung nagtaas ng kamay po.
Si Bergie po yung kanina siya po yung nag-reflect. Okay po. Sige po. Ay Thank mag-open you. yung kanina ay mag-open yung mic ko. Okay lamang po. Pero, Okay po, magbigay po ako ng konti. okay po. Katapos. Sige po. God first morning po sa lahat. Sa akin naman po, ang pagkakaano po sa akin, yung itinanim na mga pag-asa, pag-ibig at mga promises ng ating Panginoon, yun po ay napakalaking sapat sa tao para palaging magtiwala sa Panginoon. At lalo na po sa higit sa oras ng pagkatakot at ng mga bagyo na dumarating sa buhay ng tao. Kapag po tayo ay mayroong kapit na pag-ibig at pagtitiwala sa Panginoon, ano man po ang mangyari, ang Diyos pa rin po lagi ang ating tatawagan. Yun po ay talagang subok na po sa bawat mananampalataya na sa oras ng pagsubok ay talaga pong ang Panginoon ang kasama natin. Kaya po, yan po ay napakalaking ibinigay sa atin ng Panginoon ang pag-ibig. Kaya dapat po tayo ay talagang sa Kanya lang sumampalataya at magtiwala. Magtapat, yun lamang po. Ayan, thank you Siya po so ay much lagi po. natin kasama. Thank you so much po, Ma'am Neriza at Sister Virgie at Pastor Mark sa inyong mga magagandang punto at reflections sa umagang ito. Mayroon pong comment dito, and sabi na, sometimes what we need is not only calming the storm around us, but calming the storm within us. Now, minsan, hindi naman yung nasa labas kadalasan. Minsan, nakalimutan natin yung nasa loob. May problema tayo sa pananampalataya sa Panginoon. Wala tayong pananampalataya pero gusto nating magiging maayos ang lahat. Hindi naman po pwede yung ganun, mga kapatid. You know? Kailangan na within us, yun ang kailangan nating i-secure yung ating relasyon. Dapat maging malalim para magkaroon tayo ng mas matibay na pananampalataya. Ang pananampalataya at relasyon ay hindi po naglalast ang pananampalataya kung wala tayong relasyon. Pero hindi po tayo po pwedeng magkaroon ng malalim na pananampalataya kung wala tayong malalim na relasyon sa Kanya. Kung meron tayong malalim na relasyon, given na meron tayong malalim na pananampalataya. So, thank you po so much sa mga sharer, lalo tigit sa last sharer natin dito from CLPM office. So kung wala na po mga kapatid, time check 4:52. Tayo po muna ay dadako sa God First video. At bago natin mapakinggan si Pastor JM Montoho sa kanyang Counsels on Stewardship. Prayer po muna, Pastor. Yes, tayo po ay manalangin. Let's pray. Salamat, dakilang Diyos, sa pagpapaalala sa amin na kayo'y sumasa amin. Sa lahat ng hamon ng aming buhay ay hindi kayo malayo sa amin. Ang aming dalangin, Panginoon, unang-una ay magkaroon ng malalim na pagkakilala sa iyo. Makapag-establish ng malalim na relasyon sa inyo upang kami ay magkaroon din ng matibay na pananampalataya na kahit sa anumang hamon ng buhay kami ay babalik sa iyo. Kahit sa anumang hirap ng buhay kami ay mananatiling nakakapit sa inyo. Tulungan kami, O Diyos, na kilalanin kayo sa pang-araw-araw naming pamumuhay at kilalanin kayo sa hirap at ginhawa na aming nararanasan. Naway kayo ang siyang patuloy na aming maging Diyos sa hirap at sa ginhawa na aming nararanasan samantalang kami ay inyong pinagkakalooban ng buhay sa tutuinas. Salamat, Panginoon. Dininig niyo ang aming dalangin. In Jesus' name we pray. Amen.
Ang katapusan ng pagmamay-ari. May 2. Offertory Reading Devotional. Likas sa ating pagiging tao ang maghangad na maging may-ari ng mga bagay at tila habang tumatagal, mas dumarami ang gusto nating angkinin. Ngunit iba ang pananaw ng Diyos sa mga bagay na ito. Sa awit 15:10-12, sinasabi ng Diyos, "Akin ang bawat hayop sa gubat at ang mga baka sa libu-libong burol. Kilala ko ang lahat ng mga ibon sa mga bundok at ang mga hayop sa parang ay akin. Kung ako'y nagugutom, hindi ko sasabihin sa inyo, sapagkat akin ang sanlibutan at ang lahat ng naroon." Pagkatapos sa Deuteronomy 8:17-18, sinasabi niya, "Baka sabihin mo sa iyong puso, ang aking kapangyarihan at ang lakas ng aking kamay ang nagtamo sa akin ng kayamanang ito. Ngunit alalahanin mo ang Panginoon mong Diyos, sapagkat Siya ang nagbibigay sa iyo ng kapangyarihang magtamo ng kayamanan upang itatag niya ang kanyang tipan na isinumpa niya sa iyong mga ninuno gaya ng sa araw na ito." Ang Diyos ang nagmamay-ari ng lahat at inaanyayahan niya tayong maging tapat na katiwala ng lahat ng ipinagkatiwala niya sa ating pangangalaga. Ang isang katiwala ay isang taong namamahala ng isang bagay sa ngalan ng may-ari. Ang Diyos ang nagmamay-ari ng sanlibutang ito at ang lahat ng narito, at hinihiling niya sa atin na pangalagaan itong mabuti para sa Kanya. Kapag naunawaan natin na ang Diyos ang nagmamay-ari ng lahat, nagtatapos ang ating pagmamay-ari at nagsisimula ang pagiging katiwala. Panawagan. Sa pagbabalik mo ngayon ng ikapo ng Diyos at pagbibigay ng iyong mga handog na pangako, tandaan na pasalamatan ng Diyos para sa maraming pagpapala na ibinigay niya sa iyo. Hilingin sa Kanya na ipakita sa iyo kung paano ipalaganap ang iyong mga pagpapala upang makagawa sila ng maraming kabutihan para sa iba at para sa Kanyang gawain. Salamat sa iyong matapat na pagbibigay ngayon. Sa pagbabalik natin ng ating mga ikapo at pangakong handog, ay ilagay natin sa huli ang ating mga hangarin at unahin ng Diyos. Atin na pong isunod ang Counsels on Stewardship ni Pastor Jem Montojo. Chapter 32, Wealth Misuse. Pastor, go ahead. Good morning po sa inyong lahat mga kapatid. Gusto ko lamang pong i-check po kung malinaw ho ang akin pong audio. Pastor JC. Okay po. Malinaw po. Malinaw. Good morning. Alright. So mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Ang akin pong bahagi ngayon ay i-share po sa inyo ang chapter 32 ng Counsels on Stewardship. At ito po ay may pamagat pong wealth misuse. At bahagi po nito sa reading po na ito ay tinalakay po ang December 23, 1902 sa atin hong babasahin doon po sa Review and Herald. Upang atin pong makita ang general overview ng chapter 32 ng aklat po ng Counsels on Stewardship, ay gusto ko pong dalhin po muna kayo doon sa background kung bakit ito po ay isinulat at kung bakit ito po ang pamagat ng chapter po na ito. Ano nga ho ba talaga ang nangyari o ang setting noong panahon na ito po ay isulat ni Ellen White sa atin hong denomination o sa specific na sitwasyon noong kanya pong kapanahonan. The setting in 1902, ang sabi ho dito, noon pong 1902 mga kapatid ay isang critical na taon sa atin pong denomination sa Seventh-day Adventist. Lagi ho nating tatandaan, 1863, 1800s,
to 1900s ay nandito po yung pinaka-critical o mga pangunahing mga taon ng pagkasilang ng atin pong samahan bilang Seventh-day Adventist. At meron hong mga bagay na nangyari ho dito. Unang, sabi ho dito, noong February 1902, sabi ho dito, ang Battle Creek Sanitarium po ay nasunog. So, February 1902, Battle Creek Sanitarium, sabi ho dito, ay nasira sa pamamagitan po ng isang napakatinding sunog. Ito ho ay meron hong kinalaman sa nangyari hong dispute sa leadership po ng ating denomination at saka ni Kellogg, isa sa kinikilala ho nating leader nung time po na yon, sapagkat nagkaroon po ng tension sa leadership sapagkat ito pong si Kellogg ay nagkaroon po ng ibang katuroan na may kinalaman po sa pantheism, that God is a part of creation and God Himself is everywhere. Pwede po siyang nasa halaman, nasa puno, nasa mga bato at nasa mga puntok. And so therefore, it seems ng pagkasunog po ng Battle Creek ay isang paraan ho ng Diyos upang ang sentro ng impluensya ng ating denomination ay lalo pong lumuwang. So take note of the date. It was February 1902. Ngayon ho, dito ho sa ating babasahin ay nakalagay ho doon ang Review and Herald issued December 23, 1902. It's the same year but different month. What happened? Ang sabi ho dito, the Review and Herald, December 23, 1902, was one of the last issue published before the catastrophic fire that destroyed the Review and Herald publishing house in the Battle Creek, Michigan on December 30, 1902. So noong December 30, 1902 po mga kapatid, ay nasunog pong muli ang Review and Herald publishing house, mga minamahal na mga kapatid. At alam po ba ninyo, ang sabi ho dito, nagkaroon ng malaking sunog at tinamaan po o nasira po itong Review and Herald po natin on December 13, 1902, just 1 week later. So nagkaroon ho ng matinding setback ang atin pong denomination sapagkat meron ho tayong dalawang established na mga ministry na ito po ay nasira kasama po ang kanilang mga konkretong building at ang ilang mahalagang mga bagay ho na nakapaloob po doon. Ang tanong ho sa umaga hong ito ay gaano nga ba kahalaga ang Review and Herald during this time o sa panahong ito noong 1900s? According to the history of Adventist, mga kapatid, ang Review and Herald ay ito ho yung naging official voice of the church. It says here, it communicated doctrinal teaching, published policies, mission reports, and spiritual counsel to Adventists around the world. Members look to it for guidance on theology and Christian living. Second, nakahalagahan niya sa Adventist denomination noong 1900s, it becomes the main platform for Ellen White's writings. Ang mga testimonies, ang mga isinusulat ni Ellen White ay pinapublish po sa Review and Herald. Number 3, nakahalagahan niya noong 1900s is unifying growing worldwide church. And by 1900, it says here, Adventism was expanding rapidly across North America, Europe, Africa, and other mission fields. At sapagkat ito'y bahagi o ito ho ang nangangasiwa sa ating publication, ay dito po inilalathala ang lahat ng gawain na nangyayari po sa North America, sa Europe, at sa Africa. Tila baga ito ho'y isang isa ho itong printing place at dito po nalalathala ang gawain ho natin bilang isang samahan. Panglima, this become the spiritual revival platform also. And Ellen White frequently used the journal to call for repentance, deeper consecration, and preparation for Christ's soon return. So nangangahulugan po mga kapatid to sum up everything about the background
naging malaking kawalan o masasabi ho natin na napilayan ho ng matindi o nasaktan ho ng matindi ang ating denomination noong 1900s sapagkat nasunog ho ang Battle Creek, mga kapatid, at ito hong Review and Herald po ay naparalisado at nasira din. Kaya humula doon sa karanasang ito, ay sinabi po ni Ellen White sa chapter 32 ng Councils on Stewardship that hoarded wealth is not merely useless, it is a curse. Ang sabi ho niya. Kaya ho doon sa bahaging ibinigay po sa akin sa reading ay meron pong 3 bagay na gusto ko pong bigyan ng pansin na mga mensahe po ni Ellen White na kanya hong sinabi ito noong kanyang kapanahonan na kahit po sa kasalukuyan ngayon ay isang mensahe pa rin na dapat ho natin i-apply sa atin pong pamumuhay. Number 1, ang sabi ho dito, hoarded wealth reveals a misplaced heart. Sabi po niya, according to Ellen White, wealth is not condemned because it exists, but because it is hoarded and left unused for God's purpose. Ang atin hong mga pag-aari, mga kapatid, o marahil ay sabihin po natin ng ating mga tinatangkilik at ang ating mga kayamanan, ay nagiging masama ito kung ito ay hinahayaan lang natin na nariyan at ito ho ay hindi natin ginagamit sang-ayon sa purpose kung bakit ito'y ipinagkaloob ng Diyos sa atin. Amen? Ay ang sabi ho dito, unused resources become a testimony against us because they represent neglected opportunities to serve God and bless others. Kaya ho anumang bagay na meron ho tayo, mga kapatid, na hindi natin ito nagagamit sang-ayon sa pagkakadesenyo ng Diyos, itong mga bagay ho na ito ay nagiging sumpa sa nagmamay-ari po nito. Napakabigat po ng statement ni Ellen White nung binitawan niya ho ito noong 1900s. Alam niyo po kung bakit? Sapagkat kailangan hong muling bumangon ng ating denomination nung time na yon. At nakikita ho ni Ellen White na may mga kapatid na kayang tumulong at masagana ang kanilang pamumuhay marahil ang iba. At ang iba naman ho ay kayang tumulong sa iba't ibang kaparaanan. Subalit nakikita niya ho na ang ilan noong kanyang kapanahunan o marahil ay marami ay hindi ho nila ginagamit ang mga bagay na ipinagkaloob ng Diyos sa kanila sang-ayon sa kanila pong purpose. Kaya sabi ho dito, ang kayamanan ay dapat dumaloy sa pamamagitan natin, hindi lamang ito naiipon sa ating paligid. Ang mahalaga sa Diyos ay hindi kung gaano karami ang ating pag-aari, kundi kung gaano tayo katapat sa paggamit ng mga ipinagkatiwala niya sa atin. Number 2, sabi ho ni Ellen White, a wrong view of God's produces a wrong use of wealth. So Ellen White stated that people often hold tightly to their wealth because they misunderstand the character of God. Ang chapter po na ito ay sinasabi niya sa kanyang mga salita that some things and regard God as a hard master because He asks for their possessions and service. Marahil ang kaisipang ito, ang sabi ni Ellen White, ay talagang maling-mali kapag inisip ng tao na ang Diyos ay isang malupit na Panginoon sapagkat kinukuha niya ang mga bagay na nasa atin. Kapag nakita natin ang Diyos bilang mapaghanap o mahigpit sa halip na mapagmahal, magiging makasarili tayo sa ating mga pag-aari, natatakot at nag-aatubiling magbigay. Napakahalaga po nito because the wrong concept of God, mga kapatid, if we have the wrong concept of God, then we have the wrong concept of how we use our wealth and possession. Lagi ho nating tatandaan na ang mga utos ho ng Diyos ay hindi kailanmang ibinigay upang tayo'y maghirap, upang tayo'y maghikaos,
upang tayo'y mawalan, kundi upang tayo'y palayain mula sa pagkaalipin sa materialismo. Ako ho, personally, sa akin nung buhay, sa akin hong kalagayan, ay wala pa ho akong nakita ho na isang anak ng Diyos na masaya at masaganang naglilingkod sa Kanya, nagbibigay at tumutulong na pinaghirap ng atin pong Panginoon. Pagkus ay naniniwala ho ako na kapag na-appreciate natin ng kabutihan ng Diyos sa atin, mga kapatid, ay lalo ho tayong magkakaroon ng isang masayang pusong naglilingkod at nagkakaloob po sa Kanya. Sapagkat ang stewardship po ay hindi po ito sa pananalapi, kundi ito po ay ang atin hong espiritualidad at pagmamahal sa atin pong Panginoong Diyos. Number 3, mga kapatid. Sabi ho ni Ellen White sa kanya hong sulat sa Councils on Stewardship chapter 32, everything we have belongs to God through creation and redemption. Anumang bagay na meron ho tayo ay pagmamay-ari po ito ng Diyos mula pa po sa paglalang patungo po sa pagtubos. We cannot truly give God anything that is already ours because everything belongs to Him. The principle is this, mga kapatid, 1 Timothy 6 verse 7, sabi ho sa translation ng ESV, for we brought nothing into the world and we cannot take nothing out of it. Sapagkat wala tayong anumang bagay na dinala sa mundong ito at wala din ho tayong bagay na makukuha mula ho dito. Kaya ho doon sa sulat ni Ellen White, noon pong 1902, yes po, noon pong 1900s, ang sabi ho dito, ang sabi niya ho ay kinote niya ang isang talata sa 1 Chronicles 29 verse 14. At ito po yung mga salita ni David na sinasabi niyang, all things come of thee, David said, and of thine own have we given thee. Sabi po niya. At alam po ba ninyo ang context ng 1 Chronicles 29:14? Ito po yung pagtatatag at pagtatayo, pagpapaganda nila King David ng templo at bantayog ng ating Panginoon. Hinikayat po ni Haring David ang kanyang mga nasasakupan na magkaroon ng isang masayang puso sapagkat ang isang masayang puso na umiibig sa Diyos ay masaganang nagkakaloob po sa gawain ng ating Panginoon. Amen? And so what was the result? Noong nakita ng bayan ng Israel ang kahalagahan po nito, sila po'y nagtulong-tulong at nagawa ho nila ng napakaganda ng templo ng ating Panginoon. Everything we have belongs to God through creation and redemption. Number 4 and last, use opportunities while they exist. Ang Councils on Stewardship chapter 32 ay sinasabi niyang bawat oportunidad na magbukas upang tayo'y makapagbigay at makapaglingkod ay huwag sana natin itong papabayaang lumipas na hindi natin ginagawa ang nararapat. Maraming tao ang nagbabalak na maging mapagbigay sa hinaharap. Maybe we can say, Lord, konti lang ang meron ako ngayon, ako'y magbibigay na lang at maglilingkod na lang sa panahon na meron ako at masagana po ang buhay. You know, it's very wrong mentality, mga kapatid. Sapagkat ang sabi ho dito, use opportunities while they exist. Maraming tao ang nagbabalak na maging mapagbigay sa hinaharap. Ngunit maaari hindi na dumating ang hinaharap na iyon. Hinihikayat ng ni Ellen White ang mga kapatiran na kumilos agad kapag iniharap ng Diyos ang mga pagkakataong gumawa ng mabuti at magbigay. Sa akin nung pagtatapos ngayong umaga, mga kapatid, meron nung isang parabola na sinabi ang ating Panginoong Yesus na akmang-akma ho sa chapter 32 ng Councils on Stewardship. Ito hong talatang ito ay akin hong nahanap at napakaganda. Gusto ko pong basahin po ito sa inyo. And if you have your Bible with you, you can read it with me. And let's open in the book of Luke chapter 12. Lucas chapter 12
verses 16 and 21. Pwede nyo rin ho itong i-take note, and then after this one, you can read it by your own and try to meditate, mga kapatid. Lucas 16:12, chapter 12, verse 16 to 21. Ganito ho ang pagkakalathala. Pagkatapos, isinalaysay ni Jesus ang isang talinghaga. Isang mayaman ang umani ng sagana sa kanyang bukiran. Kaya't sinabi niya sa sarili, "Ano ang gagawin ko ngayon?" Ang sabi niya, "Wala na akong paglalagyan ng aking mga ani. Alam ko na. Ipapagiba ko ang aking mga kamalig at magtatayo ako ng mas malaki. Doon ko ilalagay ang aking ani at ang ibang ari-arian. Pagkatapos, ay sasabihin ko sa aking sarili, marami na akong naipon para sa mahabang panahon. Kaya't magpahinga ka na lamang, kumain, uminom at magpakasaya." Ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, Jesus said, "Hangal, sa gabi ring ito'y babawian ka ng buhay. Kanino ngayon mapupunta ang mga inilaan mo para sa iyong sarili?" Ganyan, sabi ho ng ating Panginoong Hesus, ang sasapitin ng sino mang nag-iipon ng kayamanan para sa sarili, ngunit dukha naman sa paningin ng Diyos. Mga minamahal, sabi ho ng ating pag-aaral, ang pinakamalaking pagkakamali ng mayamang lalaking ito o ng mayamang taong ito ay hindi ang kanyang pagiging mayaman. Bagkus, meron ng tatlo at gusto ko pong i-take note nyo po ito. Una, ang pagtrato niya sa mga kaloob ng Diyos na para bang sariling pag-aari niya ang mga ito. Number 2, pagpapaliban niya sa pagiging mapagbigay. Number 3, paglalagak niya ng kanyang tiwala sa mga pansamantalang seguridad sa mundong ito. Gusto ko ho yung huling bahagi ng talata. Ang sabi niya, sabi niya, "Hangal lang," sabi ng ating Panginoon, "bukas ay babawin na ang buhay mo." It's not literally like that, but the passage was saying, wala hong kasiguruhan ng ating buhay, mga kapatid. Sabi niya, kanino mapupunta ang lahat ng yan? Sabi niya, ganyan ang sasapitin ng sino mang nag-iipon ng kayamanan para sa sarili, ngunit dukha naman sa paningin ng Diyos. Ang mga bagay pala na pagmamayari natin, mga kapatid, kapag ito ay inisip natin na ito po ay sa atin at hindi natin ito ginamit sang-ayon sa kung anong purpose ng pagkakabigay ng Diyos, magkaroon man po tayo ng marami, ito pala'y isang pagiging dukha sa paningin ng langit. Subalit kahit tayo po ay merong kakaunti, mga kapatid, o meron man tayong kasaganaan, at ito'y ginamit natin sang-ayon sa pagkakabigay at disenyo ng Diyos, ito pala ay isang kayamanang atin hong ginagawa sa mata po ng langit. Kaya sa akin nung pagtatapos, sabi ho dito, itinuturo sa atin ng stewardship na ang kayamanan ay dapat dumaloy sa pamamagitan natin sa paglilingkod sa Diyos at sa kapwa. So anything that we have, mga kapatid, alam mo ninyo, minsan ho ang tao ho ay ganito, Lord, kailangan namin ng sasakyan. So, nagsusumika pang isang tao na magkaroon ng sasakyan. Ipapabless po ito, ibibless naman ho ng pastor. At siyempre, ang purpose niyan, pastor, ay para sa gawain ng Panginoon. And then noon naman ho itong na-acquired ay nagkakaroon ho ng hesitation minsan na ito po ay ipagamit sa gawain ho ng Panginoon. Alam po ninyo, anumang pagpapala na meron tayo ay kailangang ginagamit natin sa paglilingkod sa Diyos at sa kapwa. Sapagkat ang ating buhay ay pansamantala lamang, ngunit ang bunga ng tapat na pangangasiwa sa mga ipinagkatiwala ng Diyos ay walang hanggang halaga. Kaya mga minamahal na mga kapatid, ang Diyos ay nangungusap sa atin sa umagang ito.
Huwag ho nating pahintulutan ang kaisipan ng mga bagay na nasa atin ay talagang ito po ay pagmamayari natin. Ang ating buhay, ang ating lakas at anumang meron tayo ay galing ho sa ating Diyos. Kaya ito'y gamitin ho natin para po luwalhatiin ng kanya pong dakilang pangalan. Wala hong masama sa wealth, mga kapatid. Ang masama ho ay kapag ito ho ay iisipin natin na ito ay pagmamayari natin. Yun lamang po at magandang umaga po sa inyo. Amen. 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 Salamat po, Pastor. Maraming Amen. salamat po, Pastor GM, sa isang napaka-detalyado at malaman na inyong ibinahagi sa umagang ito. Sa ating pong pagpapatuloy, tayo po ay makapakinig ng panalangin buhat kay Pastor GM, and after niyan ay magkakaroon tayo ng acts of prayer. Pastor GM, maaari po ba kayong manalangin? Sige po, tayo po ay mag-pray. Lord, thank you po sa lahat-lahat na inyo pong kabutihan sa amin pong buhay. Totoo lang, Panginoon, ay hindi ho kami karapat-dapat sanang tumanggap ng anumang meron po kami. Pero kayo po ay sagana. Saganang nagmamahal. Sagana hong nagkakalobo, Diyos, ng mga bagay sa amin pong buhay. Patawarin niyo po kami, Panginoon. Kung minsan ho ay nagkakasala po kami sa paraang hindi namin nagagamit ng mabuti ang mga bagay na inyo pong ipinagkakalob sa amin sangayon po sa kanyang pagkakadisenyo. And today, Lord, thank you for reminding us that you owned us and you owned everything from creation to redemption. Kaya, Panginoon, sa umaga pong ito, baguhin po ninyo ng patuloy ang aming mga puso at inyo pong tanggalin ng espiritu ho ng pagiging makasarili at palitan nyo po ito, Diyos, ng espiritu ng isang pusong nagmamahal sa inyo ng sagana. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Tayo po ay dadako sa ating acts of prayer, pero bago po yan, magkakaroon po muna tayo ng personal and silent prayer. Ang ating pong mga mananalangin, ang adoration and confession, si Pastor Joel Filartos, and in thanksgiving and supplication ay si Pastor JV. Pastor JV, nariyan po sa comment section mga prayer request. At kung wala po si Pastor Joel, ay ako na lamang din po ang para sa adoration and confession. Tayo po ay dadako sa ating mga personal and silent prayer. Pastor JC, paki-add naman sa prayer mag-o. Ngayon, sama sa panalangin ng supplication, pakisama po sa prayer the opening of our schools. Ngayon po yung araw ng pasukan. Salamat po. Blessings everyone. Amen. And thank you so much po. Yan po ay ipapanalangin ni Pastor JV. Tayo po ay dadako na sa ating silent and personal prayer, mga batid.
Tayo po yung manalangin. Sa aming mga pangyarihang Diyos, tahanan ay nasa mga langit. Ikaw ang Diyos na may lalang ng langit at ng lupa. Ikaw ang Diyos na may akda ng aming buhay. Ikaw ang Diyos na pinagmumula ng lahat. Ang inyong pangalan ay nararapat sambahin, puriin sa walang hanggan. Narito kami, Panginoon, nagpapailan lang sa inyong kapangyarihan. Kami ay nangangailangan ng inyong grasya at habag. At kami, Panginoon, ay nangangailangan sa pamagitan ng dugo ng inyong anak na si Jesucristo upang kami ay magkaroon ng katubusan, kalinisan sa lahat ng aming mga kasalanan. Kung may mga bagay, Panginoon, sa aming mga puso, sa aming mga isipan na nakakahadlang upang kayo'y makakagawa sa aming buhay, upang kami ay lalago sa aming mga espiritual na pamumuhay, maaari po ba, Panginoon, tulungan kami at linisin kami na mapanagumpayan ang lahat ng mga bagay na ito upang sa pang-araw-araw naming pamumuhay kami ay nararapat sa inyong harapan. Panginoon, papuri at salamat at lalo't higit ang aming mataas na respeto at patuloy na pagsamba ang sumainyo sa araw na ito. Patuloy po na ating panalangin. Panginoon, salamat po sa pagmamahal. Salamat po sa inyo pong biyaya. Salamat po sa inyo pong paggabay sa amin. Pagising sa umaga na muli naming masisilayan ang liwanag na hudyat na patuloy nyo kaming minamahal at sinasamahan. Salamat, Panginoon, sa mga pagsubok na aming pinagdadaanan. Ito ay naghahantong na hindi namin kayang labanan ang mga bagay na ito pagkos kami patuloy na magtiwala sa inyo. Lord, sa mga oras na ito, nais ko po ipanalangin si Pastor JC sa kanyang buong sambahayan. Patuloy niyo po silang bless sa kanyang ministeryo, ilayo sa anumang pagkakasakit. Patuloy na maging masaya sa kanyang paglilingkod at ministeryo. Ganon din naman si Mr. Jimel Montoho, kanya pong buong sambahayan, especially ang kanyang pong bunso na si Lucille, may karamdaman. Lord, patuloy niyang maranasan ang kagalingan at patuloy na pagdampi ng inyong pagpapagaling na kamay ng maging karanasan ng batang ito. Patuloy namin dalangin ang daily spiritual empowerment, God First Morning as well as National Evening. Lord, ganun din naman ang CLPM Headquarter Project, Every Family a Builder. Lord, patuloy niyo po silang pagpalain at i-bless ang bawat isa sa amin na kami ay magkaroon ng spirito na magtutulungan, spirito na generosity upang sa ganon, Lord, ang inyong pong bantayog sa gitnang Luzon na patuloy po maitayo ang headquarters na ito. Ganon din naman, Panginoon, namin pong dadalangin ang Disaster Search Training is coming July 17 to 19 na ito po'y maging matagumpay upang sa ganon anuman ang adhikain at layunin at goals ng bagay na ito ay mangyari po sa ayon sa inyong banal na kalooban. Ganon din naman, O Lord, I'd like to pray also the evangelism sa Valdez, Seventh-day Adventist Church Central Tarlac District is coming June 2 to 10. Prepare niyo po ang lahat-lahat. Ganon din naman ang inyong mga tao na patuloy pong gagamitin sa ministeryong ito. Lord, sa inyong mga kamay amin pong ilalagak because we believe that this is not our ministry but it is yours, Lord. Kaya ganun pa man, ang inyong pong mga kapatid sa Central Tarlac, sa Iglesia ng Valdez, ay patuloy niyo po silang gamitin sa lahat po ng kapasidad na meron po sila at patuloy niyo po silang pagpalain, Panginoon. Ganoon din naman ang Bulawin Church and AWR Evangelism and Medical Mission is coming June 28, July 4. Lord, bless niyo po ang kanilang panukalang ito. Patuloy silang magkaisa at magmahalan at patuloy namin dadalangin
sapagkat ang tagumpay ng ministeryong ito ay hindi po nakasalalay sa amin pong mga gift, mga talent at kapasidad, ngunit ito'y magtatagumpay dahil sapagkat ikaw ang Diyos na may akda at ikaw ang siyang patuloy na mag-empower sa aming mga kapatid na patuloy na makibahagi sa evangelism na ito. Lord, ang kalusugan at kagalingan patuloy niyo pong gawad sa bawat isa sa amin. Ngayon po ang opening ng mga schools. Lord, alam ko po na kayo po ang may akda ng edukasyon, sapagkat ang edukasyon ay patuloy na magpapalapit sa inyo, sa aming Panginoon na siyang patuloy na aming magigiting na guro. Bless niyo po sila financially, knowledge from above, na may turo nila ang mga bagay na nais niyo po sa mga bata at mga guro. Patuloy niyo po silang i-empower ano man ang kanilang plano at programa sa schools. Lord, patuloy niyo pong i-sustain kanila pong kalusugan, ang kanilang kaalaman at lahat-lahat, Panginoong Diyos. Ang mga kalusugan ng aming mga kapatid, kagalingan, maging ito man ay physical na kagalingan or spiritual, Lord, nais ko pong banggitin sa inyo ang mga taong ito na nangangailangan ng kagalingan sa kalusugan at spiritual na kalakasan. Si Elijah Manaluz, si Lori Lechica, Pastor Ray Litran, Jerry de la Cruz, Wilfredo Popoceno, Dividad Bacani, Dave Motmot, Ilalas, Marcos Espiritu, Naneth Fabian, Marcy Rodriguez, Aida Santos, Angel Zuan, Daniel Salvador, Janel Pepito, Rizanta Valdez, Rain Lanuza, Araya Galang, Genesea Fernandez, Edgardo Gonzalez, Ernesto Mercado Jr., Marisa Calleja, Baby Calestia Filatos, Lord, o ganun ba ng mga kapatid namin na hindi nabanggit, lahat po sila, Panginoon, ay patuloy niyo pong pagalingin. Hindi ng aking anak na si Matmat ay patuloy niyo po siyang pagalingin. Sa lahat po na amin pong nabanggit, Panginoon, ganoon din naman sa mga hindi nabanggit, ay patuloy nilang makamtan ng kagalingan at patuloy na manumbalik ang kanilang lakas upang sa ganon ay patuloy silang makapaglingkod sa inyo. Alam po namin, patuloy namin kinikilala ang tanging sa inyong kapangyarihan lamang. Anumang gamot ang kanilang iniinom, anumang kaparaanan ang kanilang ginagawa, ito'y magkaroon ng bisa sapagkat ang inyong pong kapangyarihan ang patuloy na sumapi sa mga gamot o kaparaanan na ginagawa upang manumbalik ang kanilang mga kalusugan. Lord, ano man ang aming gagawin sa buong maghapon na ito, ay lalagak po namin ang aming buhay sa inyong mga kamay, na ikaw ang siyang unang naglagak ng inyong buhay para kami ay magkaroon ng buhay. Ingatan niyo po kami sa aming pong buong maghapon. Paglayin namin ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Paghari sa aming buhay ang pag-ibig at pagmamahal ni Jesus. Pang saan niyo kami tatawagin, patuloy na mahayag si Kristo na siyang nabayubay sa cross sa aming mga buhay. Salamat, Panginoon, sa inyong pangako na hindi niyo kami iiwan at pababayaan, sapagkat tinadalangin namin ito sa pangalan aming manunubos na si Jesus. Amen. Amen. Kapag kay Kristo'y tayo'y magtatapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Sa bawat oras namang patnubay, tiyak na kakamtin walang hanggang buhay. Ang Diyos
sa mga taong tapat. Sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Atin siyang purihin sa lahat ng oras. Awit ng pagluwalhati ating itaas. Si Kristo ang ating gawing Panginoon. Puso't isip sa Kanya ituon. Hikapot, handog, talento at dunong. Misyon sa gawain ng ito'y sumulong. Ang Diyos ay nangako sa mga taong tapat. Sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Atin siyang purihin sa lahat ng oras. Awit ng pagluwalhati ating itaas. Pagagaanin ating mga pasan. Sa mga suliranin Kanyang tutulungan. Magtiwala tayo't Siya ang tawagan. Tunay na ligaya ay makakamtan. Ang Diyos ay nangako sa mga taong tapat. Sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Atin siyang purihin sa lahat ng oras. Awit ng pagluwalhati ating itaas. Papurit walhati sa Kanya Amen. Sige po, tayo po ay manalangin. Pastor JM. Tayo po ay manalangin. Maraming salamat, Panginoon, sa lahat ng aming natunghayan na pag-aralan ng butil ng katotohanan na nag-inspired sa bawat isa sa amin upang kami ay magpatuloy na mamuhay na may katapatan sa inyo. Naway ang bendisyon ng langit ang sumaamin sa buong maghapon. Ilayo kami sa anumang kapahamakan at disgrasya at igawad sa amin ang mabuting kalusugan upang makapaglingkod kami ng masagana at masaya sa inyong bukirin. Salamat. Dininig niyo ang aming dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. 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 Salamat po. Morning po. Thank you po. Good morning po. Everyone. Good morning. Thank you po. First morning. Ingat-ingat lamang po sa travel. God bless po sa lahat. Salamat po, Pastor JC, sa paglilingkod. Good morning. Good morning po. God bless you. Good morning, Long. Okay po mga kapatid, tayo ay mag-exit na at gagayak sa pagpasok. Good morning po. Wala ta si Jaira. Bilang na po. Brother Bye. Melvin. 4, 3, 2, 1. End na po natin. God bless po mga kapatid. Salamat sa pakikinig. God bless. God bless.